That day na 24 hours after namatay si Cabral, Secretary John Vic Remulla already said yung autopsy report, pero wala pang DNA that time. Hmm, Pero merong verification from the family na si Yusek Cabral yun. And then, days after, pang NBI to hmm, search and to verify yung mga nakita na first hand ng PNP. mm. Do you think that there is uh, parang rush to judgment ni Secretary John Vic? Kasi ang bilis eh. Within 24 hours, I guess meron na sila kagad na sagot sa Nasabi na niya nangyari. na siya. Sabi nasabi niya na siya yun, nasabi niya na nagpakamatay siya and, sinabi niya autopsy nung ang bilis naman and we all know DNA takes time. Kapag nagpa-DNA ka hindi naman agad-agad nakukuha yun. And then parang, Hindi, I sinabi think nila na puwede mo ng ipa-rush ngayon. High-tech na ngayon, eh, puwede mo ng kunin yung sagot right away. Hindi naman agad-agad na ano, I think mga days lang makukuha mo. Pero hmm, kung totoo man yun na sinabi niyang gano'n agad, nagbigay na kaagad siya ng conclusion, eh, siguro naman nag-imbestiga din. Ginawa nila yung mhm, part nila, I hope 'no, nag-imbestiga sila at based dun sa investigation nila, eh, napatunayan nila na siya nga. Ngayon siguro yung NBI pumasok na lang for formality to confirm talaga na talagang siya yun, para walang haka-haka at hindi hindi sabihin ng mga taong bayan na, "Wala, ano yan, 'di totoo yan," or nabahidan na alam mo yun, may mga ganong ano, siguro to confirm na talagang sila yun. Kasi 'di ba, na talagang siya kasi gano'n naman talaga 'yan, 'di ba? NBI naman na nag-i-investigate niyan at nagko-confirm niyan. yeah, especially po pagka forensic na mostly Mm. detailed, DNA analysis, yung mga hair strand, mga fingerprints, kailangan talaga and, Yung distance nga, eh, yung distance nung from yung point na tumalon siya pati pagbagsak niya, 'di ba may mga aerial ano pa silang ginawa, investigation, videos na tinignan nila, yung kaso measurements. Oo, kasi dapat talaga yun 'di ba SOP yun. Alam naman correct, nila na napakaimportante nung taong yun, ba't hindi nila kinuha sinecure yung cellphone, yung mga personal na gamit nung tao, bakit tinurn over sa family? correct. Eh, And paano if kung, ma-tamper yung cellphone? May burahin dun or mga conversation or whatever. Di ko naman pinagbibintangan yung family 'no, pero it can happen, 'di ba? correct. At saka it doesn't di para at least 'di ba po, para maiwasan yung haka-haka ng tao. Kasi kung minsan 'pag sobrang bilis or sobrang bagal, dun nagsisimula yung idea ng tao na baka may foul play or may Mm, pinagtatakpan. I think for me, nagawa ng gobyerno yung dapat nilang gawin. Pero kasi sobrang tindi na kasi nitong issue na 'to na para bang ang tao ang gusto nila, yung flood control issue, eh. Kaso naging magulo nung namatay si Cabral, Televiste, overpromise ang pangulo. Then parang ngayon, ako personally, gulo na ako. Di ko na nag-promise alam. na may makukulong ng before Christmas, wala naman Yeah, nangyari. correct. Ako ngayon gulong-gulo na ako sa pangulo, parang naiisip ko ngayon, "Mr. President, tapusin mo muna 'to, mangako pa ng isa pang proyekto." Mm. Parang yun yung naiisip ko sa kanya ngayon. Eh, Kasi siguro sa dami na rin ng ginagawa niya, dami ng iniisip niya. Being a president is not easy. Hindi madaling role 'yan, hindi madaling napakalaking responsibilidad niya, napakadaming trabaho. Imagine mo na hindi lang paperwork, hindi lang yung pagde-decide, lalabas pa siya, paghalubilo sa mga tao, ini-inspect niya yung mga projects, pumupunta siya mismo sa site and everything, yung ginagawa niyang trabaho. Let us give the president a break. Oo, imagine that. So, let us give him a break. Yung term, ito lang sinasabi ko na naman, term niya ngayon, pagbigyan na lang natin siya. Let us give him the correct, chance to prove himself being the President of the Philippines. Wala tayong magagawa, patapusin natin yung term niya. Pagtapos ng term niya, kung sinong gusto ninyong iboto, then so be it. Yun ulit mangyayari, wala na naman choice kung sino maupo sa 2028. It doesn't mean na magra-rally tayo, maggaganto tayo kung may ginagawang mali na naman, eh, di impeach.